Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Ngayon pong araw na to, tayo po ay magpuri sa Panginoon na may pananabik at may pagdakila sa Kanyang pangalan. Tayo pong ngayon ay umawit sa ating Panginoon.
Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Patuloy nating alalahanin ang kanyang dakilang katapatan sa ating buhay. Tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Purihin ka, Panginoon. O Diyos, ikaw sa mundo'y aking awitin.
You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sana po kayo po ay patuloy na napagpapala ng ating gawain at ng ating sama-samang pagsamba sa ating Panginoon. Hindi hadlang ang distance kahit magkakalayo tayo, pero na pagsasama-sama tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating gawain ito. The Lord bless us today. Kumusta po sa ating church family dyan sa Carson, California, sa ating pastor dyan, kay Brother Dante, sa kanyang mga anak, mga pamangkin, mga kasama sa bahay. Sana kayo po'y patuloy na tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. At sa lahat ng inaabot ng tinig na ito, let us be faithful in serving the Lord. I have a very important message today. My topic is entitled, You Must Be a Covenant Person. Ulitin ko po ang aking topic ngayon, You must be a covenant person. In Deuteronomy 7 verse 9, sabi ng Bible, Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Mga kapatid, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi lamang Diyos ng himala. Siya din ay Diyos ng covenant. Siya ay Diyos na nakikipagtipan, nakikipagkasundo. Mula pa kay Noe, Abraham, Moises, David, hanggang sa New Testament, makikita natin na ang Diyos ay laging nakikipag-covenant. Siya ay laging nakikipagtipan sa kanyang mga lingkod. God is a covenant-making God. At higit sa lahat, God is a covenant-keeping God. Maaaring makalimot ang tao, pero ang Diyos ay hindi nakakalimot sa kanyang tipan, sa kanyang commitment at covenant. In Psalms 105 verse 8, He remembers His covenant forever. Naaalala ng Diyos ang kanyang tipan, magpakailanman. Sa aklat ng Deuteronomy 8 verse 18, itong sabi, But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. Alam mo ba mga kaibigan, mga kapatid, ang financial breakthrough natin, ang prosperity at pagsagana ng buhay natin ay
may koneksyon sa covenant ng Panginoon sa iyo at sa akin. Kung pagpapalain at pasasaganain ng Diyos ang buhay mo at pamilya mo, yan ay dahil sa covenant niya sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi nakakalimot ang Diyos sa kanyang covenant. Sabihin mo ulit, hindi nakakalimot ang Diyos sa kanyang covenant. Kapag may covenant, may commitment. Kapag may covenant, may blessing. At kapag may covenant, may future. Tandaan natin no kapatid, si Lord ay nakikipag-covenant sa iyo at sa akin. Mananagot ang Diyos sa covenant niya sa iyo at sa akin. Pananagutan niya. Pero tandaan natin, no covenant, no deal. Walang pananagutan ng Diyos sa mga taong walang covenant sa Kanya. Pero kapag may covenant ka kay Lord, ay nako, pananagutan ka ng Panginoon. No covenant, no deal. Maraming taong gustong tumanggap ng blessing pero ayaw ng covenant. Gusto nila ng ani pero ayaw magtanim. Gusto nila ng pabor pero ayaw sumunod. Gusto nila ng breakthrough pero ayaw mag-commit. Mga kapatid, ang kayamanan ng mga walang covenant kay Lord ay walang kasiguruhan. In Proverbs 10:22, the blessings of the Lord brings wealth without painful toil for it. Walang future ang pera ng mga taong walang covenant kay Lord. Dapat tayo nakikipag-covenant sa ating Panginoon. Bakit walang future ang tao? Ang pera ng taong walang covenant sa ating Panginoon. Anong silbi mo sa kingdom ng Panginoon kung hindi mo naman na-fulfill ang purpose mo? Mayaman ka nga. Wala ka namang significance sa kingdom. Maaring mayaman pero pang sarili lang. No purpose and significance in God's kingdom. We have to fulfill our purpose. Ano man ang kalagayan at estado ng buhay mo. Kapatid, ang tunay na seguridad ay hindi yung pera mo sa bangko. Ang tunay na seguridad ay nasa covenant relationship mo kay Lord. Anong dapat mong gawin o anong ginagawa ng mga taong mayroong covenant sa ating Panginoon? Ano ang ginagawa ng isang taong may covenant kay Lord? If you are a covenant person, you have to give your first fruit. Dapat pinapractice mo ang first fruit. Bakit? Giving first fruit is a covenant. In Proverbs 3:9 and 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing. Ang first fruit ay covenant sa Diyos. Ang first fruit ay hindi yung tira-tira, hindi kung yung ano lang yung sobra. Ang first fruit ay unang bahagi na ibinibigay natin kay Lord bilang pagkilala na siya ang pinagmulan ng lahat. Si Abel ay tinanggap ng Diyos dahil ibinigay niya ang pinakamahusay at unang bunga. In Genesis 4 verse 4, Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. Kapag nagbibigay tayo ng first fruit, sinasabi natin, Lord, ikaw muna bago ang lahat. Ang first fruit ay deklarasyon ng ating trust, ng ating pagtitiwala. Hindi natin sinasabing kapag may sobra, bibigyan kita. Kundi, Lord, dahil ikaw ang source ko,
ibinibigay ko muna ang para sa iyo. All the first belongs to God. Ito yung covenant principle. The first belongs to God. That is why giving first fruit is a covenant. We must be covenant people of God. In Proverbs 3, 9, and 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Mga kapatid, ang first fruit ay hindi simpleng offering lamang. Ito ay covenant, act of honor. Ito ay pagkilala na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng ating tinatanggap. Kapag nagbibigay tayo ng first fruit, hindi natin sinasabi na, Lord, ito ang natira para sa iyo. Ang sinasabi natin, Lord, ikaw muna bago ang lahat. Ano ang katangian ng first fruit ayon sa Proverbs 3 verse 9? Una, ito ay first. Unang kita. Unang bunga. Unang pagpapala. Unang sahod. Unang income. Unang ani. Ang Diyos ay dapat mauna sa lahat. Hindi huli, hindi tira-tira, hindi kapag may sobra. Exodus 23 verse 19, bring the best of the first fruit of your soil to the house of the Lord your God. Ang unang bonus, ang unang kita sa negosyo, ang unang komisyon, ang unang sahod, ang unang blessing, ito ang prinsipyo ng first fruits. Kapag ibinigay natin ang una, ipinapakita natin na si Lord ang una sa ating puso. Sa Matthew 6:33, sabi ng Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. What comes first reveals who is first in your life. Ang katangian ng first fruit, number one, ito ay first. Second, ang katangian ng first fruit ay every increase. Bawat pagdagdag ay may bahagi ang Diyos. Napansin natin sa Proverbs 3:9 na hindi lang sinabi na honor the Lord with your wealth. Sinabi rin, with the first fruits of all your increase. Kapag merong increase, may covenant response. Kapag may promotion, kapag may bagong kontrata, kapag may bagong kliyente, kapag may bagong negosyo, kapag may unexpected blessing, kapag may breakthrough, ang covenant person ay nagsasabing, Lord, hindi ko ito nakuha ng ako lang. Kasama ka rito. Deuteronomy 8:18, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, so as to confirm His covenant which He swore to our ancestors as it is today. Ang increase ay hindi lang bunga ng sipag. Ito rin ay bunga ng pakikipag-covenant sa Diyos. Kaya merong increase. Kaya sa bawat increase ay pagkakataon upang parangalan ang Panginoon. Pangatlong katangian ng first fruit, una, first. Second, every increase. And third, it has to be best. Best. Ang Diyos ay karapat-dapat sa pinakamahusay, the best, pinakamabuti. Hindi lang first, hindi lang every increase. Ang first fruit ay dapat ding
the best. Genesis 4 verse 4, Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. Hindi basta nagbigay si Abel, ibinigay niya ang pinakamahusay, ang pinakamatabang tupa. Kaya tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. In Malachi 1:8, when you offer blind animals for sacrifice, is that not wrong? Ayaw ng Diyos ng tira-tira. Ayaw ng Diyos ng walang halaga sa atin. Ang Diyos ay karapat-dapat sa ating best worship, best service, best commitment, best offering, best obedience. Kapag ang Diyos ang binibigyan natin ng pinakamabuti, ipinapakita natin kung gaano natin siya pinahahalagahan. Una, a covenant person gives his first fruit. Secondly, a covenant person gives his tithes. Kapag covenant person ka, you must be giving your tithes. Why? Because tithes is a covenant connector. Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse. Mga kapatid, ang ikapo, ang ikasampung bahagi o tithes, hindi po ito donasyon. Hindi rin ito charity. Ang tithe is covenant. Covenant connector na nag-uugnay sa atin sa pagpapala at probisyon ng Diyos. Si Abraham ay nagbigay ng ikapo kay Melchizedek bago pa man ibigay ang kautusan. Genesis 14:20, then Abraham gave him a tenth of everything. Ang tithe ay nagsasabing, Lord, everything I have belongs to you. Kapag faithful tayo sa maliit, pagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa mas malaki. Luke 16 verse 10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Kaya mga kapatid, kung maging tapat tayo sa ating mga ikapo, kahit maliit yan, huwag kang manghinayang. Dahil ang naging tapat sa maliit, pagkakatiwalaan ng Diyos ng malaki. Ang covenant principle ay ganito. Tithing keeps our hearts connected to God and disconnected from greed. Pangatlo, kapatid, we need to support the kingdom and church projects. If you are a covenant person, you have to support God's kingdom. Support God's kingdom. Support our church projects. David made a covenant to build God's house, to build God's temple. 1 Chronicles 29 verse 3. Moreover, because I have set my affection on the house of my God, I have given. Hindi man si David ang nagtayo ng templo, pero buong puso niyang sinuportahan ang gawain ng Diyos. Dahil mahal niya ang presensya ng Diyos, nagbigay siya ng higit sa inaasahan. Haggai 1 verse 4 to 8. Pinagsabihan ng Diyos ang Israel dahil inuuna nila ang sariling bahay habang napapabayaan ang bahay ng Diyos. Mga kapatid, ang covenant person, hindi siya spectator lang. Ang covenant person ay participant. Hindi siya nanunood lamang ng ministry. Kasama siya sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Tumutulong, nagpa-participate. You contribute something. You support church projects. You support the kingdom of God. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ano ang covenant principle, kapatid? Ang covenant nito, when you support God's kingdom, when you support God's church,
What you build for God, God will build for you. May mga small projects tayo. Bakit kukunti lang ang nagbibigay? Ang iba nga nagpi-pledge, pero hindi rin na fulfill yung pledge. Bakit? Kasi hindi kasali sa budget nila ang church project. Hindi kasali sa allocation nila yung church project. Kapatid, kapag covenant person ka, sinasali mo sa budget mo ang church project. Kapag may blessing ka, dapat nag-allocate ka. Hindi lang ng iyong tithes. You allocate something for the church projects. Sunod, kapatid, is honoring your spiritual and physical parents. In Exodus 20 verse 12, honor your father and your mother. Ito lamang ang utos na may kasamang pangako. In Ephesians 6:2 and 3, honor your father and mother, that it may go well with you. Giginhawa ka at lalawig ang iyong buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, ang honor ay covenant culture. Inuutusan tayo ng salita ng Panginoon that we need to learn how to honor our parents, spiritual parents and physical parents. You know how to honor your parents. Kapag marunong kang gumalang, marunong kang magpahalaga sa mga taong inilagay ng Diyos sa buhay mo, kasama rito ang biological parents mo, spiritual parents mo, mentors, leaders, pastors. Kapatid, hindi perpekto ang mga magulang at mga leaders. Pero ang pag-o-honor ay hindi nakabase sa perfection nila. Ang pag-o-honor ay nakabase sa posisyon na ibinigay ng Diyos sa kanila. You honor the position that God placed them sa buhay mo. The covenant principle is this: honor opens doors that talents cannot open. Kapag tayo nag-honor sa ating mga magulang, sa ating mga physical na mga magulang, ang nanay mo, tatay mo, pati mga spiritual leaders mo, you honor, nagbubukas ito ng pinto na hindi kayang buksan ng anumang husay o talento. Honor opens doors that talents cannot open. Mga kapatid, kasama ito sa pagiging covenant person. You honor your spiritual parents, you honor your physical parents. Ang nanay mo, ang tatay mo, hindi man sila humihingi ng pera sa iyo. Pero kapatid, ikaw na mismo, galing sa puso mo, you honor your father and your mother. Mag-honor ka sa magulang mo. Kasama sa covenant, ng pagiging covenant person natin, ay ang pagbibless ng mga mahihirap at mga may pangangailangan. Bless the poor and the needy. Proverbs 19:17. Whoever is kind to the poor lends to the Lord. Kapag tumutulong tayo sa mga mahihirap, para tayong nagpapautang sa Diyos. At ang Diyos ay hindi kailanman nalulugi sa pagbabayad. Luke 6:38, give and it will be given back to you. Matthew 25:40, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Ang covenant person ay hindi selfish, hindi maramot. Pag ikaw ay covenant person, hindi ka maramot, ikaw ay channel of blessing. Hindi lang siya tumatanggap, siya ay nagbibigay. Ang covenant principle, blessed people, bless people. Ang mga pinagpalang lingkod, nagpapala din sa iba. Ito yung covenant principle. Ano naman ang mga blessing ng pagiging covenant person? Una ay ang divine protection.
Psalms 91, 1-7. Binanggit doon ang divine protection. Kapag ikaw ay isang covenant person, may protection ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong pamilya at kabuhayan. Pangalawa is divine provision. Philippians 4:19, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Kapatid, ang divine provision ng Panginoon hindi lang sapat, higit pa sa sapat. Sobra-sobra, umaapaw na pagpapala. Itong pagpapala ng covenant, divine protection, divine provision, pangatlo, divine favor. Psalms 5 verse 12, surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Ang divine favor, kapatid, may mga pinto ang bubukas na hindi mo kayang buksan mag-isa. Bubuksan ng Diyos yung mga hindi mo kayang buksan na pintuan. Pang-apat na blessing ng pagiging covenant person, generational blessing. Genesis 17:7, I will establish my covenant between me and you and your descendants after you. Ang covenant ay hindi lang para sa iyo at para sa akin. Ito rin ay para sa iyong mga anak at sa kaapu-apuhan. Panglimang pagpapala ng pagiging covenant person, divine legacy. Proverbs 13:22, a good person leave an inheritance for their children's children. Hindi lang pera ang maiiwan mo, mas mahalaga ang pananampalataya, karakter, at covenant relationship kay God. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, sa panahon ngayon, maraming tao ang nagtitiwala sa trabaho, sa negosyo, nagtitiwala sa kanilang koneksyon, sa kanilang pera. Pero lahat ng yan ay maaaring mawala. Ang hindi mawawala ay ang covenant ng Diyos sa atin. Hebrews 13 verse 20, the God of peace, through the blood of the eternal covenant. Eternal covenant. Mawala ng pera mo, mawala ng lahat, yung covenant ni Lord hindi mawawala. Ang dugo ni Jesus ang nagbigay sa atin ng walang hanggang tipan. Kaya hindi tayo pababayaan, may pananagutan ng Diyos sa mga covenant people. Kaya ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili, ako ba ay isang covenant person o convenience person lamang? Ang covenant person ay nagbibigay ng kanyang first fruit. Nagtatites faithfully, sumusuporta sa gawain ng Diyos, gumagalang sa mga magulang at spiritual leaders, nagpapala sa mga mahihirap at nangangailangan. At dahil dito, nararanasan niya ang proteksyon, provision, favor, generational blessing, and lasting legacy. Kapatid, no covenant, no deal. Walang future ang pera ng mga taong walang covenant kay Lord. Sabihin natin itong deklarasyon ito, Panginoon, sabihin natin lahat, magsitayo. At sabihin natin, Panginoon, hindi lang ako ang naghahanap ng blessing. Naghahanap ako ng covenant relationship sa iyo. Gawin mo akong covenant person. At habang tapat ka sa iyong covenant, magiging tapat din ako sa aking covenant sa iyo. In Jesus' name, Amen. Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan,
ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!